Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello mga kapatid at welcome sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist versus Baptist mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa True Church. Sino ang tunay na iglesia? Ang SDA ba o ang Baptist mga kapatid? So ang first speaker natin dito si Brother Denmar Santiago ng SDA at second speaker natin si Brother o Pastor Ray ng Baptist mga kapatid. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong. Mute mo na Pastor. At 10 minutes mga kapatid sa rebuttal at meron tayong 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1, yung 20 seconds na sagot. Rule number 2, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, 10 seconds explanation kung wala yung wala doon sa pagpipilian yung sagot ninyo. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, tanong lang sa inilatag at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 yung dalawang warning natin. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification
at no objection during final conclusion. Rule number 8, walang attacking patungkol sa physical na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura ng kasanayan. At out of topic ay ako yung magde-decide naman. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, hindi ko pa hintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, at hindi natin, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga bagong rules na hindi nakasaad dito mga kapatid. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, at timer sa gabi na ito. By the way mga kapatid, gusto kong i-announce ang isang rule na magaganap pa dito ay yung sa first stand, bawal po mag-rebat agad mga kapatid at magtatayo talaga yung first speaker and second speaker. At yun yung patakaran pag double affirmative. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Yes po, moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Second speaker? Yes. Okay, yes. That's my yes bro, Rush or moderator. Okay. So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala sa hindi nakakakilala at konting preview sa kung ano yung ina-expect namin mga kapatid as a audience at kung ano yung tingin nyo sa inyong makakalaban ngayon. So, unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Isa pong maulang gabi sa inyo mga ginigilog po mga kapatid, mga kaibigan. Muli po, ang inyong pong malitalingkod, Brother Denmar Santiago. Bagaman tayo ay binabaha ngayong gabi dito sa lungsod ng Marikina, mga kapatid, ay ating paiinitin ang inyong gabi upang itayo ang katotohanan ng Panginoon at kasama natin ang ating kaibigan, Pastor Rayan Puentes, na siyang tatayo, mga kapatid, na second speaker sa ating debate na tunay na iglesia. No, hangad po namin dalawa ni Pastor Rayan Puentes, ang aming layunin ay maipangaral sa inyo kung saan ho nararapat ang isang tao na umanib upang siya'y madatnan ng Panginoon sa ikalawang pagparito niya. Ano po? So, yun po ang aming hangad at may pakilala sa inyong katotohanan. Pagpalain po tayo naman ng ating Panginoon. Okay. At dako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka, Pastor. Sa Pastor Aray po ng Cebu New Testament Bible Baptist Church. At ngayon po ay titindigan natin yung affirmative as the Church of God, and nawa po, meron po kayong matutunang muli sa aming pag-uusap ni Bro Denmar at iwasan po natin yung mga ad hominem at sana po kayo ay matututo sa bawat panig ngayong gabi na ito. And we pray for the wisdom of the Holy Spirit na tayo po ay bigyan ng unawa at lalo na po dyan po sa mga tagapakinig. Okay, so that is our second speaker mga kapatid, Pastor Rayan Puentes. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At again, ang ating topic ngayon ay True Church. Sino ang tunay na iglesia? Ang SDA o ang Baptist mga kapatid? Brother Denmar Santiago, nakikita ko na yung screen mo bro. Time start, 10 minutes bro, proceed. Okay, isang po mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Bagaman tayo'y inuulan, binabagyo at binabaha, mga kapatid, ay itatayo po natin ang katotohanan ng Panginoon. No? Sa biyaya niya, tayo pong lahat ay maliliwanagan sa paksang ito na tunay na iglesia. Ano-ano po ba ang katangian ng tunay na iglesia? No? Meron pong 10 katangian ang tunay na iglesia. No? Babanggitin ko po isa-isa. 1, Holy, Catholic, Apostolic, Orthodox, Adventist, Prophetic, Reformer, no? Al-Hanif, Baptist,
No? O, isa-isa po natin. Ano-ano po yung ating mga nakita, no? Una, ang tunay na iglesia ay naniniwala sa iisang Diyos. Isang Diyos at isang pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. No? At isa lang din ang ulo ng iglesia, si Kristo. Colosas 1:15. No? So, dito po mga kapatid, ang iglesia ay itinayo sa kinasasaligan ng tinatawag nating cornerstone. Yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ngayon, ikalawang palatandaan ng tunay na iglesia ay holy. Holy because mga kapatid, ang church members nito ay banal sa paningin ng ating Panginoon. Hindi sila nagkakasala sa tulong ni Kristo at sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Jesus. No? Sila po ay ligtas na. Kaya ho sa Gawa 2:47, idinaragdag sa iglesia ang mga yung mga saved. Hindi po masisave pa lang pagpasok ng church. No? So sila ay saved na bago umanib sa iglesia. No? Dahil sila ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon. No? Ngayon, Catholic. What do we mean by Catholic? It means universal, mga kapatid. Hindi ho ito yung Roman Catholic. Iba ho ang Roman Catholic sa Catholic. Ang Catholic is an adjective word, mga kapatid, na nagpo-fulfill siya ng utos ng Panginoon na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yan ho yung Great Commission. Yung Matthew chapter 28 verse 19. No? At ano pa ipapangaral nila? No? Yung three angels message sa Revelation chapter 14 verse 6 to 12. At yan po ay may katuparan sa mga huling araw na ito. No? Number 4, ika-apat na palatandaan ng tunay na iglesia. Apostolic. No? Ang ibig sabihin ho ng apostolic ay hindi ho apostolic succession, kundi ito ay succession of teaching. No? Yung pagmana natin ng katuruan ng mga apostoles. No? Yung ating minana yung mga katuruan ng apostoles. No? Kailangan ang ating turo ay katulad sa apostoles. No? Katulad na lang ho mga kapatid, di Apostol Pablo, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Sa madaling salita, ang mga apostoles, gayon din ang mga unang Kristiyano, Lucas 23:56, sila ay mga Sabbath keeper. No? Sapagkat ang ulo ay Sabbath keeper, Luke chapter 4 verse 16, at hindi ho Sunday keeper. No? So ang ulo at katawan, kailangan ho sila ay intertwined sa isa't isa. No? Kung ang ulo ay Saturday keeper, ganoon din po ang katawan. Orthodox. Ano po yung Orthodox? Ito ay nagtataglay ng tunay na aral. No? Ito ay hindi siya nahawa sa patutot. Sino ho yung patutot? Yung Roman Catholic. No? Wala siyang daladalang katuruan ng Roman Catholic. Katulad ho ng iba na kagaya ng ating kausap, mga Baptist, kinuha ho nila yung kanilang Trinity at yung kanilang Sunday sa Katoliko. At gayon din, kinuha din ng Baptist ang immortality of the soul na doktrina din ng Roman Catholic. Sa madaling salita, nahawa sila ng patutot. Ang Orthodox hindi nahawa sa patutot dahil sila'y nagtataglay ng tunay na aral. Sa madaling salita, sila yung remnant na labi. Hindi sila yung nahawa, mga kapatid. Ika-anim na palatandaan, Adventist. Ano ba ang Adventist? From the word Adventum, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 13 sa Latin translation, Adventum. Ang ibig sabihin, naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yan ay isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia.
Ikapito, prophetic. Ano ang ibig sabihin ng prophetic? Ito ay hinuhulaan ng Biblia. No, sila ay remnant. Revelations chapter 12 verse 17, no? At sila ay biblical fifth temple. Base sa Daniel chapter 8 verse 14 na lumitaw after ng 2,300 days or ng 1844. No? Number 8, reformer, no? Si Jesus, ni-reform niya ang Sabat. Okay, but He did not abrogated the Sabat. Ni-reform lang ng ating Panginoong Jesucristo ang Sabat. Kaya ho, ang tunay na iglesia ay hindi ho Roman Catholic, kundi Protestant Reformer, tagapagbago, no? Yan, Reformer. So hindi siya nag-establish ng new church. No, tandaan ho natin, ang church ng ating Panginoon Hesus ay itinayong muli. No? Pagka sinabing itinayo, ibig sabihin no, mga kapatid, ay nakatumba. No? Saan po natin mababasa na nakatumba ang iglesia? No? Ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay natumba dahil sa apostasya ng unang lingkod ng Panginoon, ang Israel. No? Kaya naman, mga kapatid, itong mga yaong mga problema na ating sinasabi ay ginawan ng paraan ng Panginoong Hesus. Itinayo niya, basahin ho natin dito, ha? Kasi ho, ang tunay na iglesia itinayo. Yung mula doon sa salita Matthew 16:18, no? Yung Greek word po doon na okodomeso, ang ibig sabihin ng okodomeo o okodomeso ay to rebuild, mga kapatid. To rebuild. Okay? So, mamaya po, dagdagan po natin yan, no? Number 9, Al-Hanif Islam. Ano ba ibig sabihin ng Al-Hanif? Ang Al-Hanif, ay ibig sabihin nito, sumusunod sa pananampalataya ni Abraham sa paglilingkod sa iisang Diyos o monoteismo. Monoteismo, no? Following the pure monotheistic faith of Abraham. Yan. Ano ho yung monotheistic faith ni Abraham? Ito yung naniniwala sa isang Diyos. Gayun din naman ang Adventist. Naniniwala kami sa iisang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. And lastly, mga kapatid, Baptist. No? Adjective. The word adjective, Baptist, hindi ho proper name, no? Adjective, katulad ng Catholic. Adjective, ano ibig sabihin ng Baptist? Those who receive God's Word are baptized to immersion. Ito yung pinaglalaban ng mga reformers dati. Tinututulan nila yung infant baptism at tinuturo nila yung baptism by immersion. No? So Acts 2, chapter 2, verse 41 at Matthew 3:16. No? So yun po maliwanag, mga kapatid ko. Mayroon hong 10 palatandaan ng tunay na iglesia. Ano yun? Ang one, holy, Catholic, Apostolic, Orthodox, Adventist, Prophetic, Reformer, Al-Hanif Islam, and Baptist. Ito po, mga kapatid, ang katangian, mga katangian ng tunay na iglesia. No? Yan po ang katangian ng tunay na iglesia. Kaya mga kapatid, isa pa, no? Ang tunay na iglesia din ay makikilala sa turo. Juan 7:17. Makikilala niya ang turo. Ano daw ang turo? At ituturo sa aking bayan, no? Ezekiel 44:23-24, no? Ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng malinis at marumi, no? Iingatan nila ang aking mga kautusan at ipangingilin nila ang aking mga sabat. Manapa sila ay may palatandaan, mga kapatid, ng sabat. Ito ay tanda sa bawat sumasampalataya. Ezekiel 20, talatang 12 hanggang 20. No? Kaya ayan ho ang palatandaan ng tunay na iglesia, no? Sabbath keeper.
mga kapatid. No, hindi ho Sunday keeper. No? Wala ho sa Biblia ang Sunday keeper. Oh. Dahil ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi Sunday keeper. Dahil hindi ho nagbago ang kautusan, hindi ho sinira ng Panginoon ang kautusan. Kaya naman mga kapatid, Time. ang okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Denmar Santiago ng SDA. Dako tayo sa pagtatanong ng ating second speaker, Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. Your time start now, bro. Okay. Dinig ba ako? Okay na. Dinig. Alright, una kong tanong bro Denmar, last mo na binanggit patungkol po sa tunay na iglesia ay Sabbath keeper. Yaong bang mga apostoles ay Sabbath keeper para sa iyo? Yes or no? Opo, yes po, yes. Ang apostoles ay Sabbath keeper, Acts chapter 13, verse 42 to 44. Si Apostol Pablo pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Acts 17 verse 2, Acts 18 verse 1, no? At yung mga babae, no, sa Lucas 23:56, mga Sabbath keeper po yun. Alright, kung Sabbath keeper, ituturing mo ba na Sabbath keeping po yung pagkitil ng mga uhay sa araw ng Sabat? Yes or no? Ay, no po. No po, dahil ang moral law, siya po ay binding to all Christians at yung tinatawag nating itong mga kahatulan at palatuntunan ay yan po ay inalis na sa panahon ng Panginoong Jesus. Next question. Okay, sabi mo no, hindi. Dito po sa Matthew chapter 12 na nagsikitil po sila ng mga uhay sa araw ng Sabat. At sabi mo, yan ay hindi pagtupad or hindi pag-Sabbath keeping. So, inaamin mo ba yung mga apostol na yon ay sa panahon na yan ay Sabbath breaker? Yes or no? Okay, objection, Mr. Moderator. Anong objection? Objection, Mr. Moderator. Big ba ako? Naka-mute pala ako dito. Objection. Proceed. Ang objection ko po, Mr. Moderator, hindi ko pa po nilalatag yung Matthew 12 na kanyang binabanggit. Okay, so maaari doon siya magtanong sa akin nila. Okay, so automatic next question yan. Hindi pa daw niya nilatag yan. Hindi, counter objection muna. Wala nang counter yan, bro. Automatic next question yan. Pag sinabi niya na hindi niya nilatag. Okay, okay, sige, next question. Dahil sabi mo na no, hindi yon yung pagkitil ng uhay sa araw ng Sabat ay hindi hindi po yon pag-Sabbath keeping o pag-keep ng Sabat. Do you agree na yan po ay pag-break ng Sabat? Okay. Counter, objection ulit, Mr. Moderator. Proceed. Objection. Out of topic, hindi po keeping the Sabbath ang aming usapin dito. Ang aming usapin ay pro-church. Okay, so out of topic daw. Meron bang counter objection doon? Second speaker. Hindi, nabanggit niya Sabbath keeper daw yung mga Doras. Tina-clarify natin yung mga apostol kung Sabbath keeper nga ba talaga dahil pinatutunayan niyang Sabbath keeper daw yung mga apostol eh. Okay, so ganito muna. Sa out of topic kasi lagi ko siyang tinatanong pastor muna sa iyo ha. Ang topic kasi natin patungkol sa True Church. Ano yung kinalaman nung tanong mo sa ating topic? Yes, dahil patunay niya na Sabbath keeper daw yung mga apostol. Okay. Kaya atin pong tinanong kung talaga bang galing sila sa mga apostol, parehas ba sila ng aral. Okay, so tinatanggap ko yan as a valid question mga kapatid. Ayon doon sa kinoconnect ni Pastor Rayan, yung Sabat patungkol sa True Church nga. Pero meron naman tayong 10 seconds kung gusto mong gamitin, Brother Denmar, kung merong something dun sa tanong. So gagamitin mo tayo. Okay, proceed. 10 seconds. Okay.
Hindi po namin usapin kung ang mga apostoles ay nangingili ng Sabat. Ang usapin po namin po church. Gusto Next niya question. text debate. Next Sabat. question. Okay, isa ba sa batayan ng True Church o pamantayan ay Sabbath keeper ang True Church? Yes or no? Yes po. Oo. Dahil ang bayan ng Diyos may tatak siya na Sabat, no? Ezekiel 20 talatang 12 hanggang 20. No, yan po ay palatandaan ng tunay na iglesia, no? Ayan po, next question. Next question. Ayan, so kung palatandaan yan ng tunay na iglesia, yung unang iglesia na siyang tunay na iglesia, ang mga apostol, Sabbath keeper ba sila? Yes or no? Okay, ang sagot ko 10 seconds. Proceed, 10 Mali po yung tanong. Ang una pong iglesia ay nasa iglesia sa ilang Acts 7:38. Hindi po sa apostoles nagsimula. Next question, 10 seconds. Church, Next question. gaya ho ng paniniwala Next ng question na. dispensation. 10 seconds. Alright. Yun bang mga aral at practices ng Seventh-day Adventist ay galing sa mga apostol? Yes or no? Yes. Opo. Dahil ang mga apostoles nangingilin nga po ng Sabat. Isa nga pong halimbawa niya si Pablo. No, Gawa 17:12, 18:4, no? Ayan yung mga talata, no? At saka yung Gawa 13:42-44. Next question. Next question. Alright, sabi mo kanina, yung tunay na iglesia ay mga banal, hindi nagkakasala sa tulong ni Kristo, ligtas na, saved na. So ibig mong sabihin, hindi na mapuntang impyerno ito, saved na ito. Yes or no? Yes. Kung mananatili sila sa kaligtasang kanilang tinanggap. No, dahil po ang mga tunay na Kristiyano, may free will po yan dahil ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos na mayroong will. No? Kaya ang tao, moral agent. Next Next question. question po. Alright, so ang tunay na iglesia, do sila ay mga banal, ligtas na, saved na, pero may pagkakataon pa silang mapuntang impyerno para ayon sa aral ninyo. Yes or no? Oo po. Kasi batay ho sa unang Timoteo 4:1, mayroon pong magsisitalikod sa pananampalataya. At yung babala ng Panginoon Kristo sa Mateo 24, yun ho ay hindi ho biro-biro, na joke-joke lang, maraming manlalamig sa pananampalataya. Ito po ay hirap sagutin ng OSAS. Yung mga warnings, kung yan ba ay totoo o yan Next ay question. figurative para lang sa inyo. Okay. So, naniniwala ka ba na ang tunay na iglesia ay katawan ni Kristo? Yes or no? Oo po, yes. Nilata ko nga kanina yan eh. No? Katawan ni Kristo ang church, Colossians chapter 1, verse 15. Next question. Right, so may iilan sa katawan ni Kristo na mapuntang impyerno kung hindi pa nanatili. Yes or no? Okay, 10 seconds, no? In spiritual sense, pwede tayong magkasakit at yung iba nating organs pwedeng alisin, no? 'Di ba? Minsan dinodonate pa nga eh. Okay, so itong katawan ni Kristo na ito, merong pagkakataon na mapuntang impyerno yung iba dito. Para sa iyo, yes or no? Okay, 10 seconds. So, gaya ko ng aking sinabi, no? In spiritual sense, no, may katawan na nagkakasakit at minsan kailangan operahan at alisin ng isang bahagi. Ang sabi mo, apostolic succession of teaching, saang talata na yung mga apostol nagturo na keep the Sabbath at saka bawal kainin ang baboy? Saang talata yon? Ayun po, ikalawang Thessalonica Time. 2:15. 7 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating second speaker sa first speaker. So dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Erwin
Becares, ayos yan. Sabi ni Carl Frederick Rebatusa, good. Shoutout din mga kapatid kay Erwin De La Cruz at kay Ele Sheva. Sabi niya none of the above. Sabi naman ni Wilwin Abad Kabandog, hanggang claim lang kayo, wala sa inyo ang True Church. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramil Amlon. True Church is the body of Christ. Mystic body works of the Holy Spirit, not the local congregation. Shoutout din kay Kuwagaro Teos, ligtas na ang church, bakit pag hindi mag-continue, mapunta pa rin sa hell. Shoutout din kay Noel Ramos, isip ka ng topic, debate tayo Erwin. Yeah. Shoutout mga kapatid dito kay Zesaf Martinez, mga ambisyosong sulpot. Gumising na kayo sa imahinasyon nyo, mga sulpot kayo, walang tunay sa inyo. Shoutout din kay Nexon Tolentino, God bless your ministry bro Denmar. Shoutout din kay Grace Barrios, ito na naman, kanya-kanyang claim. Shoutout din kay Aguila MJ, mas malayo ang RCC, CFD sa katotohanan, nabasa sa encyclopedia. At shoutout din kay Erwin De La Cruz, puro kwentong barbero lang ang ginawa ni Denmar, hindi substantial sa Bible kung ano ba talaga ang karakteristik ng iglesia na itinatag ng Panginoong Hesus, kaso ang paksa nila generic din. At kay Doime Solante, ginamit reference yung Islam. Shoutout din kay Basa Tayo, aral ba yan ng SDA o imbento lang ni Santiago? Shoutout din kay Cesar Ignacio, kinig depate, muranig kabaw nagsungag, wa mag-abot, di man ni molusot ang kamatauran kay parehas man mga mali. Shoutout mga kapatid kay Nino Joseph, mga parehong peke nagdedebate. Dito din kay Jessler, basahin mo sa Genesis Brothers, Sabbath holy, sa inyo hindi na holy. RCC sulpot 33 AD kuno, samantalang si Maria sa Badista. Shoutout din mga kapatid dito kay Kuwagaro Teos, ayan, kay Peter Pendon, shoutout sa tanang SDA. Shoutout din kay Rodolfo Caballero, shoutout bro. Pastor Gomez Anthony, sabi niya ang True Church hindi Baptist Church kundi body of Christ. So mga kapatid, dako tayo sa ating second speaker, Pastor Rean Fuentes mga kapatid ng Baptist. Nakikita ko yung screen mo bro, wait lang. I-set ko lang yung ano bro, ay yung screen mo. Wait lang bro ha, Jesus is Sabbath na. Okay, 10 minutes bro, your time start now bro. Nakamute ka bro, nakamute ka. Nakabute ka bro ha. Okay, magandang gabi Proceed. once again. Patid na tayo. Ha? Okay na ba? Hello, test mic test. 1, 2. Nawala. Dinig na ba? Okay, kayo ngayon. Dinig na yan? Okay, sige. Magandang gabi once again. Ating patutunayan mga kaibigan na yung Baptist Church ay ang tunay na iglesia ayon po sa Biblia. Ang atin pong patutunayan dito, una ay yun ang ating patunay talaga na ang tunay na iglesia po ay mga ligtas na. Tama po yung kanyang unang punto na sinasangayunan natin. Nga lang, yung kanya ay hindi po totoong ligtas. Ibig sabihin, peke po ang kanyang pinatutunayan. Kasi po, ang tunay na iglesia nga, ayon dito sa Gawa 2:47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, yaong nangaliligtas. Yan, so yung nangaliligtas, hindi mo naman siguro ituturing na ligtas na kung hindi pa talaga ligtas. No? Ang pinatutunayan na narinig po ninyo, ligtas na kuno yung claim, pero may pagkakataon pang maimpyerno kung hindi mananatili. Kabaligtaran po yan sa mga itinuturo ng mga apostol at mga ng Panginoong Hesukristo.
Kung ating titingnan po mga kaibigan dito sa aklat ng Epeso, ating makikita po dito na ang Panginoong Jesucristo, ito yung ginagawa o ginawa niya sa kanyang iglesia. Kasi nga, ang iglesia po ay katawan ni Kristo, Colosas 1:18-21. Makikita mo na si Kristo ang ulo, ang kanyang katawan, yung iglesia. Now, kung yan pong iglesia na yan, yung katawan ni Kristo, ay hindi po papayag ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, na may iilan dyan pupuntang impyerno. Ano po? Dito sa 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. O paanong sasabihin mo tagapagligtas, gayong hindi naman pala maliligtas, may impyerno pa. O ngayon, sabi pa dito, datapot kung paanong ang dito sa verse number verse number natin dito. Ano bang ginagawa ng Panginoong Jesucristo dito sa iglesia na ito? Verse number 26, upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Pambihira, Rodenmar. Yung Kristo mo, hindi po naglilinis ng kanyang katawan at may iilang mapuntang impyerno. Makikita po ninyo ngayon ang dalawang nag-uusap kung alin ba dito yung mali. Uunahin na po ninyo yung mali po dito. Malalaglag na talaga pag yung nagsasabi na yung katawan ni Kristong iglesia ang mangiilang doon mapuntang impyerno, gayong sa Biblia wala pong ganon. Okay, so number 2, mga ligtas na, therefore ito po ay baptized. Kaya nga baptized, no? Kasi baptized by the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:13 ang sabi po dito, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego. Dito mo mga kaibigan, tunay na iglesia, ito po ay binabautismuhan o nabautismuhan sa isang espiritu sa katawan, isang katawan. So therefore mga kaibigan, pagka ito'y nabautismuhan sa banal na espiritu na ito, osas ito yung tunay na iglesia, yung osas. Kasi nga, itong bautismo ng banal na espiritu ayon sa Panginoong Jesucristo, ito po ay magpakailanman. 14:16 ng Juan, ang sabi po dito, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Kagaya ng sagot ni Bro Denmar noong tinanong siya ni Bro Jeromel Amlon na kung alam ba niya yung tiyak ba siya doon sa langit o anong tanong yon. Ang sagot, may sagot siya doon na I don't know. Hindi po ganyan ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay tiyak po na mapunta sa langit. Habang buhay pa siya, tiyak na tiyak, katulad ng mga apostol. Wala kasing isang apostol na nagbabakasakali mga kaibigan. Kasi nga, osas ang kanilang pinanghahawakan at ituturo. Kasama ng Panginoong Jesucristo, sumainyo magpakailanman. Ano ba ang sabi? Ang aral ng Apostol Pablo patungkol dito sa bautismo ng banal na Espiritu, Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan. Kailan? Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Natural, osas na osas talaga mga turo ng Apostol Pablo. Kaya dyan po makikita natin, bautismo sa banal na Espiritu na wala yata yung Adventist doon dahil against sila sa bautis o osas. Walang ganyang itinuturo ang mga apostol na aalis ang banal na espiritong nagbautismo doon po sa katawan. Ayan. Pangatlo is bautismado ng mga unang mga Kristiyano. Ang unang mga Kristiyano ay nagsisimula po yan sa mga apostol. No? Hindi po tayo naniniwala na meron pang isang iglesia na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Nagtayo po siya, build, no? Hindi po restore or rebuild. Hindi ho. Nagtayo talaga, bago talaga yan dahil ang hindi alam ng mga SDA, bagong itinatag talaga yan ng Panginoong Jesucristo sa panahon niya. Kasi po, consist po yan ng Gentiles and Jews na sumampalataya kay Kristo.
So parang hindi nila nakukuha yung tunay na kahulugan ng iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo. Isinama pa yung iglesyang nasa ilang, simple lang naman, literal na meaning ng iglesia, kalipunan ng tao. May kalipunan ng tao doon sa ilang na tinatawag na iglesia. Hindi ho tinatawag na iglesia ng Diyos o kaya iglesia ni Kristo dahil magkaiba po yan. No? Parang nakukonfuse sila sa itatayo. No? Parang MCGI. Akala nila yung itatayo na buwal, kaya itatayo. Hindi naman I will rebuild or restore. Kaya confused pagka mali-mali sa logic at saka sa English, mga kaibigan. So dito makikita po natin na ang tatlong ito, makatulad na po sa aral ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. Ganon din ang tunay na iglesia, mga kaibigan, no? At hindi po nangingili ng sabat o kaya nagbabawal pagkain ng baboy. Hindi ganyan ang tunay na iglesia. Ang itinayo ng Panginoong Jesucristo, wala pong ibinawal na pagkain sa mga Kristiyano, wala ho. 10:32 ng 10:26, 25 at 26 ng unang Korinto, lahat daw ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo, yan ang aral. At yung mga nagbabawal pagkain ng mga lamangkati, ayon sa Apostol Pablo, aral ng demonyo yan, hindi yan aral ng Panginoong Jesucristo. Yan yung mga aral ng demonyo, yung merong ibinawal pagkain ng mga lamangkati. Kasi nga, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. No? Sa mga Kristiyano, wala ho, ganyang aral. Kaya diyan pala makikita nyo na talagang naligaw po ang ating mga kaibigang SDA sa SDA Church. In fact, yan po ay sinimulan lamang ng mga pioneers nila na yung iba pang galing pa sa Baptist na si Meller, which is Mellerites. Kaya dyan pa lang sa pagsisimula pala, mga kaibigan, dapat bautismado po yan ng mga sinaunang mga Kristiyano, mga apostol, tapos yung mga ibang mga Kristiyano down the centuries. Bautismado sa banal na espiritu, bautismado ng nanggagaling sa tunay na iglesia. Ito po ay osas o kaya yung may kaligtasan, may katiyakan sa kaligtasan, hindi po makasakali at hindi anti-osas. Yan po ay hindi ho aral ng mga apostol at ng Panginoon Jesucristo. As a matter of fact, yung kaligtasan pa lang, Acts, tamang aral ng kaligtasan, Acts chapter 16, verse 30-31, ang sagot po kung anong gagawin upang maligtas, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Yun yung sagot ng tunay na iglesia. Ang SDA kaya, mamaya, tatanungin natin si Bro Denmar kung yan ba rin ang kanyang aral. That's 1 minute. Nila. Kasi apostolic din daw sila. So dito, mga kaibigan, makikita po natin ngayon yung ilalaglag nyo na, ibig sabihin yung SDA talaga, napakalayo sa katotohanan. Hindi po ito true church na sa atin. Makikita natin na ang Baptist, yung aking inilatag talaga ay ganun at ganun po yung aral at practices ng mga tunay na Kristiyano, ganun din po ang aral at practices ng mga Baptist. At ito po ay tumutukoy tayo, ating tinutukoy po ang katawan ng Panginoon Jesucristo, bautismado sa banal na espiritu, at yung aral at mga practices ng mga apostol, ganun din. No? Mga apostol, hindi naman nagtuturo to keep the Sabbath. Hindi mali naman yung kanyang sinabi kanina. Hindi po aral ng mga apostol yun. Yung bawal pagkain, na lamangkati, yung mga iba't ibang mga pagbabawal, saka yung Sabbath keeping, wala ho na klaseng mga aral na yan. Hindi po yan aral ng mga apostol. Time. Invento. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang second speaker, first stand, Pastor Rayan Puentes, mga kapatid. So, dako tayo sa pagtatanong ni Brother Denmar Santiago. 7 minutes sa iyo, Brother Denmar. Your time start now, bro. Okay, ayon dito sa aking screen, no, Pastor Rayan, ang sabi mo, yung Greek word na okodomeo sa Matthew chapter 16 verse 18 ay hindi to restore o to rebuild. Dito po sa aking presentation, according kay Thayer's Strong's New Testament 3618, okodomeo, sabi diyan, metaphorically, contextually equivalent to restore, to rebuild, to repair. Sinasang-ayunan mo ba yung definisyon ng Thayer's
sa Okodomeo? Yes or no? Hindi po. Naayon po sa inyong unawa. Kasi po, meron din po ako dyan, no? Ang sabi po dito, to be a house builder that is construct or figuratively confirm, be in, build, edify, embolden. Wala namang yung sinasabi mong kahulugan. Kaya ang Greek word, maraming kahulugan yan. Next question. Pero, hindi nyo po tinatanggap na ang isa sa definisyon ng Okodomeo ay to rebuild at to restore. Hindi nyo po tinatanggap, yes or no? No. Tinatanggap po natin yung ibang kahulugan dyan, pwedeng gamitin yan. Kaya nga lang, ang nakikita natin, nababasa natin sa English version natin, build, I will build, hindi rebuild, restore. Kung may ibang context about that, pwedeng gamitin yan, pwede siguro. Kaya nga maraming kahulugan yung isang Greek word. Bakit mo gagamitin yung restore sa Greek? Wala naman sa English mo. Anong English version ang nasa sa'yo? Okay. Ulitin ko po yung tanong, Pastor Ryan. Inaagrihan mo na ba na ang isa po sa definisyon ng Okodomeo ay to rebuild o to restore? Yes or no? Yes, isa sa definition. Pero maraming definition. Ang una, build, erect, build up, encourage, strengthen, edify. Yung rebuild at restore mo, nasa huli. So, ibig sabihin, pwede mong gamitin ang word na yan sa ibang konteksto. Pero yung English natin, build. Hindi restore, rebuild. Next question. Next question. Okay. Oo. Ngayon, ang sabi nyo, no, ang Matthew chapter 16 verse 18 ay to build, no? Tama naman, which is one of the definition of the word, no? Ngayon, ang tanong ko, bilang isang dispensation, itinayo ba ni Kristo ang kanyang iglesia doon sa Mateo 16 o doon na sa Acts 2? Okay. Sa Acts 2 po ang kaganapan. Kaya nga, I will build, future tense, no? I will build. So, hindi ho sa Matthew 16:18. Sa Matthew 16:18, sinabi niya, I will build. Future nga eh. So, dahil i-build pa lang niya. Pero, hindi po rebuild or restore. Walang kinalaman yung old na church ng Israel. Okay. May nabasa ka ba na church may nabasa ka ba na itatayo ang church sa Acts 2? May nabasa ka po ba? Meron o wala? Wala. Nasa Matthew 16:18, kaya nga naka-future eh. Ang ating nababasa, yung church ay baptized with the Holy Spirit in one body. Yun yung nabasa natin. Kailan yun? Magsisimula sa Acts 2 yun. Next question. Okay. Ayon po sa inyo, ang mga apostoles, no, ay hindi Sabbath keeper, no, at kayo po ay kilalang Acts 2 dispensation. Ngayon, yung sulat po ba ni Apostol Pablo, nung apostol, sa Colosas, ay para sa mga hintil na Kristiyano? Yes or no? Yes, yung immediate context po dyan ay hintil na Kristiyano, pero actually, ang kabuuan ay kasama po ang buong iglesia. Kasi po sa iglesia, Jews and Gentiles po yan, the body of Christ. So ang iba po yung immediate audience kaysa kung para kanino po ito tumutukoy o para kanino ba ito applicable. Okay, sa madaling salita, may mga Hudyo at hintil na mananampalataya sa iisang katawan ni Kristo na siyang iglesia. Yes or no? Yes, meron. Kasi nga, Jews and Gentiles, binasa natin kanina, whether Jews or Gentiles, basta sila po ay baptized by the Holy Spirit in one body. Whether Jews or Gentiles po yan. Okay. Doon po sa Colossians chapter 2, no? Kung generally for Gentiles ang Colossians, at sabi niyo po ay may mananampalataya ding Hudyo. Mananampalataya po, kayo po nagsabi, no? Mananampalatayang Hudyo. So agree po kayo na may mga mananampalataya sa Colossus 2 na nangingili ng Sabat. Yes or no? Hindi ho. Yung mga
again, immediate, Colossus po yung tinutukoy mo, immediate context po yan. So, kung immediate audience ay wala. Pero sa buong iglesia, for example, in Galatia or Antioch or ibang mga mayroong mga Hudyo talaga sa iglesia. Next Pero question. immediate, kailangan nating bigyan ng Next question. Okay. Last 1 minute. Kung immediate context, so sabihin natin, mga Gentiles. Kung para po yan sa Gentiles, ang tanong ko, bakit po binanggit ni Apostol Pablo ang Sabat sa Colosas 2 kung hindi naman po siya saklaw ng dispensation of grace? Okay, bakit? Kasi po, marami pong mga bulaang mga guro na galing sa mga parisyong sumampalataya. For example, yan ay na-experience na nila doon sa Gawa 15. So, kailangan pong sabihan sila ng katotohanan na ito po yan ang nangyari. So, itong Sabat, sabi dito na wala na, no? Let no man, ano sabi dito? Let no man therefore judge you. O, wala na, yun ang sabi niya. Hindi ho, dahil sila po nangikilig. Okay, next question. Sinabi po ba dyan na wala nang Sabat? Mababasa niyo po ba yan sa talata? Yes or no? Yes. Time. Linaw, 7 let minutes no man time. therefore judge you in me. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Brother Rodolfo Caballero. Pa-shoutout daw. Dito din kay Ron Fernando. Sabi niya, akala mo lang yun kapag true church ka, bautisado ka sa pangalang Hesukristo at isa pa yung totoong church, yan yung totoong pananampalataya, hindi yung nananampalatayang hiwalay kay Kristo. Ito din kay Bible Baptist, good evening daw. Nandito din si Jeng, good evening po Brother Rush at sa dalawang debater na puro wala sa true church. At shoutout din kay Jeramil Amrolon, di mo alam kasi walang stand ang Pentecostal about church. Shoutout din kay Gomez Anthony, mahina ang tanong ni Denmark. Shoutout din kay Rodolfo Caballero, kaganapan yan na yung Acts 2 sa sinabi ni Kristo, I will build my church. Sabi ni Huwagaru Teos, ang moment ng church sa Acts 2. At shoutout din kay Bentelador, lahat ng hindi ama si Jesus na Diyos ang ating mga magulang sa Acts 22 verse 14 at Acts 26 verse 18 ay na kay Satanas kayo, yan ang tunay na kay Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Alexander Santos, parehos daw kayong kulto. Shoutout din mga kapatid kay Jemmy Ebanghelio, lahat ng linggo ang pangsamba iyan ay hindi tunay mga huwad, sabi sa Marcos 7 hanggang 9. Shoutout din mga kapatid dito kay Doimi Solante, the gates of hell shall not prevail against it nga klaruhin mo yan Jessler at Denmark. At sabi ni Grace Barrios, kung kanino matutupad ang Mateo 24:45-47, yan ang true church. Asan na ang wise and faithful servant of God na yan? So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Mauna dito si Brother Denmark, bro. Okay, ready na po. Okay. Nakita na yung screen ko, Mr. Moderator. Set ko lang yung screen mo, bro, ha? Palakihin ko. Okay, thank you. Okay. Wait lang, ha? Okay. Set ko muna yung screen ni Brother Denmark para medyo malaki. Ayan. Okay. Okay mga kapatid, so 10 minutes para kay Brother Denmark sa kanyang rebuttal. Your time start now, bro. Okay. Salamat po, Mr. Moderator, no? Dito po ay magkaroon po tayo ng pag-aaral sa Mateo 16:18, no? Inamin naman po ni Pastor Rian na isa sa definisyon ng tunay na iglesia ay nandito sa Mateo 16:18, itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, no? So dito po mga kapatid, meron tayong mababasa na word na okodomesu.
Ano po yung okodomesu or okodomeo? Pasensya na kayo, hindi ako masyadong marunong sa Greek reading, ano? Oo. Okodomeo, no? Yan. Sabi dito, build. Ano ba yung pagka sinabing build, no? Yan ay to build unto something. No? Build unto something. Sabi diyan, build a structure that already exists. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia, nag-i-exist na po siya at hindi na po kailangan pang itayo ulit. Ibig sabihin, ng panahon ng Panginoong Jesucristo, yung iglesia sa ilang, mga kapatid, ay nag-i-exist na. Hindi ho gumawa ng panibagong relihiyon ang ating Panginoong Jesucristo. No? Bakit ho? Ano ho ang katunayan natin, mga ginigilo kong kapatid? Sa Hosea 14:1, no, ay nabuwal ang bayan ng Diyos. No? Sa Amos 9:11, ang sabi diyan ng Panginoon, ibabangon ko ang tabernakulo ni David at aking itatayo na gaya nung una. No? Itatayo. Pagka sinabing itatayo, ito ho yung prophecy. Dito mga kapatid, nabuwal po kasi ang iglesia sa ilang. Hosea 14:1. Kaya kailangan nung itayo. No? At ito ay pinatunayan ng ating Apostol Pablo. No? Dito sa Gawa 15:16, nung ikot niya si Amos. No? Yan. Ngayon, no? Nasaan na ba tayo? Okay. Ngayon, pagka sinabi mong found, iba po yung salitang found. Kaya nga po hindi po ginamit sa Mateo 16 yung found eh. Kasi found to create, no? To create something, to begin. Ayon po sa diksyonaryo. Ang madaling salita, yung tunay na iglesia nag-i-exist na, hindi yung mag-i-exist pa lang. Nakita niyo po mga kapatid. Ang tunay na iglesia, hindi sumulpot, hindi ho sulpot. Kaya ho dito, no? Sa Thayer Strong's New Testament, 3618, na pinaburan ni Pastorian. Sabi dito, metaphorically, contextually, may context eh. Metaphor, itinulad. Saan? Sa iglesia sa ilang na nabuwal ayon kay Propeta Hosea. No? Kaya dito sa aklat ng mga Katoliko, ang sabi nila, did Jesus intend to found a church? Ano ang sagot ng Katoliko? The answer is no. The answer is no. Did Jesus? Jesus did not found the church? Ano ang sagot? Jesus never addressed himself merely to select a group of people, even through much, ang sabi yan? Groups carried on his day. Kaya maliwanag, hindi ho nagtayo ng bagong church. Hindi ho nag-lead ng bagong foundation. Kaya ito po, isa pang patunay. Ano ang sabi ni Chuck Walton and Mark Sagensin? Dito sa Spiritual Things That You Need to Know Before You Die, page 15. Ang ginamit niya ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18, sabi yan, He is only the authority sent by God to rebuild the church, because the original church of God, which God built, was lost. Ano pa? Sabi dito, in other words, the church where we get together and associate with the worship, God must be the church that built the time our Lord Jesus Christ rebuilt it. Kaya po, ang definisyon ho ng okodomeo ay ni-rebuild. Ni-restore. Ni-restore. Kailan? Noong 1844.
Ano ang sabi ng Daniel 8:14? After 2,300 days, the temple shall be restored. No? Ano ang sabi dito sa Amos 9:14? Itatayo ng Panginoon ang tabernakulo o yung temple ni Haring David na ang Panginoong Jesucristo mismo ang tagapagmana ng trono ni David, no? Ni-restore noong 1844, no? Ayan ho. No, mula 457 hanggang 1844. Ano, 2,300 days po 'yan. Okay? No? So, mga kapatid, ano pa yung kanyang sinabi? No? Ang sabi niya, ang mga apostoles ay hindi daw nangilin ng Sabat. Okay. Hindi daw nangilin ng Sabat. Mababasa po natin sa Gawa 13, 42 hanggang 44. Hindi po pinapansin ito ni Brother Rian eh. Yung Gawa 13, 42 hanggang 44, kung saan si Pablo at Bernabe, sila ay inimbitahan sa araw ng Sabat 3 beses ng mga Hudyo at mga Hintil. No? At ano pa? No? Di ba? Sila ay nagkatipon 3 Sabat. No, hindi lang isa, kundi 3 Sabat. Ngayon, bakit po natin tinanong si Pastor Rian Fuentes patungkol sa Colossians chapter 2? Kasi si Pastor Rian Fuentes ay isang dispensation. At sa dispensation, mga kapatid, kung tatanungin nyo ang mga dispensation, para kay Pastor Rian Fuentes, ang Jews and Gentiles ay ang body of Christ. Sa madaling salita, wala pa pong Gentiles sa panahon ng Acts 2. So wala pong body of Christ doon, Pastor Rian. Ang body of Christ, Pastor Rian, ay nagsimula ho ng lisanin ng mga apostol ang Jews, no? Kailan 'yon? Acts 28. No? Noon ho sa pinakadulong talata ng Acts 28, nandoon ho ang body of Christ. Wala ho sa Acts 2, no? Lalong wala rin sa Acts 9. Wala rin sa Acts 15. No? Kundi saan? Acts 28 po yan. Ayan. Ayan ang body of Christ. Kaya, kung hindi ho kasama sa dispensation of grace ang Sabat, hindi na ho babanggitin ni Jesus ang Sabat. Ni Apostol Pablo ang Sabat, Colossians chapter 2. No? Dahil hindi nga po kasama yon, sabi ng mga dispensation, sa dispensation of grace. Ngayon, Colossians chapter 2 verse 16, nahuli natin nagsisinungaling ang ating kaibigan, may nakasulat daw doon na wala ng Sabat. Mali! Ang Colossians chapter 2 verse 16, itutuloy mo lang verse 17. May mga believers na sumasamba sa angel during the Sabbath observance. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sinaway sila ni Apostol Pablo, hindi against si Apostol Pablo sa practice of the Sabbath, no? Hindi siya against sa principle of the Sabbath, against siya doon sa manner or how you observe the Sabbath. Hindi po siya against sa Sabbath, against siya sa manner kung paano ginagawa yung Sabbath ng mga taong lumalabag sa Sabbath. No? So verse 7, they are worshiping the angels. No? Yan. Nandun naman po sa konteksto ng Colossians chapter 2. Babasahin mo lang yung 17, yung verse 18, nandun na po yung konteksto. No? Ayan. Wala pong pagtatanggal ng Sabbath doon. Manapa, hindi niya rin pinapansin yung Time. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating first speaker, Brother Denmar.
At dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. 7 minutes. Your time start now, Pastor. Okay, una kong katanungan, Bro Denmar. Ano ba yung pinakatumpak na salin dito sa rebuild? Ito, rephrase na lang natin. Ano ba yung Greek word ng rebuild talaga? Mr. Moderator, hindi ko narinig. Choppy. Sorry. Time stop po na. Pastor Ray? Ito ba, Bro Denmar? Dinig mo? Pakiulit lang. Dinig Okay, ko okay. pero nag-choppy kanina eh. Okay, paulit, bro. Yes, tanong ko po, ano ba yung literal na translation talaga ng ano sa Greek yung literal na meaning na ay yung rebuild? Ano ba talaga sa Greek yun? Literally. Opo, literally, yun po ay okodomeo. Yun po ay ibinigay na po ng strong concordance kanina na ibinigay ko po, no? Okodomeo, to rebuild and to restore po. Next question. Okay. So, disagree ka dito sa concordance ng rebuild is anoikodomeso? Yes or no? 10 seconds, no? Hindi ko pa po nababasa yung concordance na inyong sinasabi. Bukod po doon sa concordance sa binigay ko kanina, at referensya kanina na inilatag ko, Next question. hindi ko po nabasa pa yan. 10 seconds. Alright, meron bang mga pioneers kasi nabanggit mo na yung na-rebuild po yan 1844. So, ibig mo sabihin may mga pioneers ng SDA sa 1844, yes or no? 10 seconds, no? Proceed. May mga germs na po doon eh. No, actually ang Adventist ay formally organized Next question. May 1863 po, no? 10 seconds. Yung Next 1844 yun po ay Okay, ito yung Mr. and Mrs. White, sila Hiram Edson at yung iba pa sa 1800s. Meron pa bang nauna sa kanila na mga SDA din? Meron, wala? yes, meron. Ang mga apostoles at ang Panginoong Jesus. Dahil sila po ay mga Sabbath keeper. Gaya po ng aking sinabi, hindi nyo po pinansin yung Lucas 23:56. Acts chapter 13 verse 42 to 44. No, yung Acts 18 verse Next 4. question. Yan no, mga Sabbath keeper yan. Okay, I'm talking of 1863 or 1800s. So, bago ba yung 1800s? Pagpalagay natin 1700s, 1600s. So, bago po doon sa binanggit kong mga pangalan, may nauna pa ba sa kanila na mga SDA din? Sa 1700s hanggang 1500s, meron pa, wala na? Meron po, marami, no, mga Germanic tribes, no, na nagsiakyat sa kabuntukan sa Europa, no, na sila ay nagtago sa persecution under ng Papa sa Roma, no. Ayan po ay nagwakas noong 1798, Next no? question. Yung pag-uusig ng Papa sa Roma. Next question, yung binanggit mo mga Germanic tribes na mga binanggit mo na mga nauna pa kina Ellen White, yung mga Mrs. White, Hiram Edson, yung mga Germanic tribes na yon, sila ba yung nagbautismo kina Ginang White at saka Hiram Edson saka Joseph Bates? Sila ba yung mga nagbautismo sa kanila, yes or no? Okay, 10 seconds. Hindi po natin usapin dito ang aming pioneers. Dahil ang ating usapin ay yung aking inilatag kanina. Yung po ang inyong itanong. Next question. Next Hindi question. nagsasabi ka kanina na na-rebuild ang na-restore po yung inyong iglesyang tunay. 1844 ang sabi mo, kaya tinanong kita kung may nauna pa bang mga Seventh-day Adventists maliban sa inyong mga pioneers. Sabi mo Germanic tribes. Ang tanong ko po, kung sila ba yung nagbautismo at nagturo dito po sa inyong mga pioneers? Sila ba o hindi? Okay, 10 seconds, no?
Ulitin ko po, no? Yung pagre-rebuild noong 1844 ay ang pagre-rebuild doon ay tinutukoy yung pagbabalik ng Sabat na inalis ng kapapahan sa Roma. Next question. Alright, so yung tinutukoy sa Matthew 16:18 na sabi mo ay rebuild yon. Yung rebuilding doon ay naganap 1844, hindi po sa sa 2nd century, 3rd o kaya 1st century. Yes or no? Yes, no? Yes po, dahil yung Okodomeo ay nandun po sa Daniel 8:14, the temple shall be restored, no? Daniel 8:14, kailan po? 2,300 days, 1844 po, lilitaw o babangon ng iglesia sa mga huling panahon. Next question. Next question. Okay, so yung temple sabi restore. So para sa iyo, parehas yung temple at saka iglesia. Yes or no? Yes, opo. Kasi ang sabi sa Amos 9:14, no, ang bayan ng Diyos ay itatayo ang mga guho niyaon, sabi ni Propeta Amos, no? Naguho, kaya ito, kaya kaya siya tawag dyan, itatayo dahil naguho. Next question. Next question. Alright, dahil ang tindig po ninyo ay meron na pong iglesia doon sa ilang. Yun bang mga apostol at si Kristo bautismado doon sa iglesia na yon? Yes or no? Wala pong Kristo na nagkatawang tao sa matandang tipan. Wala ring mga apostol doon na ipinapanganak pa. No? Pero ang iglesia sa ilang, maliwanag na sa Gawa 7:38, nagdadala ng turo sa Sabat Next question. at 20 seconds. Last 40 seconds, Pastor. Okay, ang tanong ko po bro, Denmar, yung ang Panginoong Hesukristo kasi nabautismuhan sila at ang mga apostol. So ang tanong ko po kung ang nagbautismo ba sa kanila ay kasapi doon sa iglesia sa ilang. Yes or no? Yes, lalo na si Juan Bautista na nagbautismo sa ating Panginoon. No, gayon din yung nagbautismo kay Pablo ay kasapi o kaanib at Sabbath keeper, membro ng iglesia sa ilang. Acts 7:38. Next question. Time na, 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng second speaker. So dako tayo sa ating second speaker rebuttal. Pastor Ray, your time start. Teka lang. I-share pa. Okay, nakita ko na. Proceed ko, bro. Okay, so una sa lahat, no, Bro Denmar, ay hindi po literal yung meaning, no. Again, pwede pong gamitin yung oikodomeo, pero ang literal po na meaning talaga dyan dito po sa ating concordance ay anoikodomeso. Yan po ay I will rebuild. As a matter of fact, yan po ay ginamit sa Aklat ng Gawa. Ito po ay nasa Aklat ng Gawa 15:16. Ayan, 15:16. Ang sabi po dito, I will build or rebuild. Ayan, rebuild. Anoikodomeso po yung as a matter of fact, kahit po sa English, no, dictionary ng English to Greek po ay yaon din ang nakasulat. So, makikita po ninyo mga kaibigan na pagka-rebuild po ay anoikodomo. Ayan po yung tunay na meaning. Katulad po sa ating ginamit po kanina dito, sabi po ng dito sa ating makikita sa breakdown, no? Anoikodomeo, this is the more specific term for rebuild or build again. Yan ang pinaka-specific. So bakit I will build? Kasi nga hindi po rebuild. I will build talaga. Ngayon, sabi po niya dito sa Colossus, nabanggit daw yung Sabat. Nabanggit nga, pero anong sinasabi? Let no man therefore judge you in meat or in drink or respect of an holy day or new moon or Sabbath days. Nabanggit nga, negative naman. Hindi naman niya binanggit na dapat kayo mag-Sabbath keeper. Now, ngayon, yung tinutukoy po ng ni Denmar ay yung pagpasok ng Apostol Pablo sa araw ng Sabat sa sinagoga, hindi ho sa Christian gathering, kundi sa sinagoga ng mga Hudyo.
Ano ba yung mga katangian ng mga apostol o sa patungkol sa Sabat? Dito nga, sabi nga niya kanina, sa panahon ng Sabbath day, ang mga apostol at si Kristo, mga kaibigan, ay nangitil po sila ng mais. O kaya sa Tagalog, no. Sila po ay sa araw ng bukiran sa trigo, doon sila nandiyan sa mga alagad, nagsikitil ng mga uhay at magsikain. Ito ba'y Sabbath keeping? Sabi niya, hindi raw. Ayun yung tinanong natin kung sila ba'y nakalabag dito, sabi niya 10 seconds. O ngayon, ano naman ang turo ng Apostol Juan? Ano ba sinabi dito sa Juan 5:18? Dito sabi ni Apostol Juan, dahil dito lalo nga pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi itinatawag din naman na kanyang sarili ang Ama. Ayan, sinira yung Sabat or broken. Hindi po ito sinira as in yung nasa Matthew 15, no? Ito po'y broken the Sabbath. At hindi po doon sa ating Matthew chapter 5, no? Na pumarito ang Panginoon hindi upang sirain. Hindi po sirain po doon. Hindi po broken ang ginamit sa English po doon sa 5:17 ba 'yon? Sabi po dito destroy. Hindi po destroy the law ang Panginoon Jesucristo, pero siya po ay broken the Sabbath. Kasi nga, hindi nga totoo na Sabbath keeping ang batayan ng tunay na iglesia. Pagkos, ang Sabbath keeper ay para lamang po yan sa mga makasalanan. Kasi nga, ang Sabbath keeping po ay meron pong exemption. Dito po sa Matthew chapter 12, wala pong talata sa Old Testament na pwedeng at umamin ang ating kaibigan dito na plucking the ears of corn on the Sabbath day is prohibited yan. Hindi po yan pinahihintulutan. Kaya ang depensa ng Panginoon Jesucristo dito, puro po exemption about David, about the priest, that they have profaned the Sabbath, pero sila po ay blameless. Ayan o, profane the Sabbath. So, pwede mong labagin yung Sabbath na yan sa temang hindi po para sa iyo. Kasi exempted ka. Sa mata ng tao, lumabag ka, pero exempted pala. Kaya hindi po nagkasala ang mga pari kahit kanilang nilapastangan yung Sabat. Kaya lalo na ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol, kaya ginawa po nila itong unlawful to do on the Sabbath day. So hindi po mali-mali agad yung tindig ng ating kaibigan. At sabi pa niya, mayroon daw silang mga pioneers. Hindi raw pinag-uusapan natin mga pioneers. Mga kaibigan, pinag-uusapan natin pioneers. Isa sa pinag-uusapan natin kasi sabi mo, rebuild in 1844. Ngayon, bautismado ba sila ng mga 10 seconds ang sagot sa atin? Kasi ang tindig natin, dapat bautismado po kayo. O ang atin po mga kaibigan, meron po tayong history na yung nagbautismo sa nagbautismo sa atin, though hindi po natin yan sole basis. Pero at least meron po tayong history sa ating church kung saan po tayo nagmumula. No? Kung saan po tayo galing po sa mga apostol. Wala pong nagtayo ng iglesia. Ang mga pastor po natin ay talagang nanggagaling po talaga yon sa mga apostol. No? Tanggapin mo man o hindi, sa patutunayan natin from the Bible, then down to the mga references. Pero Biblia po ang pinag-uusapan ngayon. So ngayon, hindi po pwede. No? Kasi yung bautismo at nagturo po sa mga pioneers ng SDA, hindi po galing doon sa mga apostol. Meron siya mga binanggit, Germanic tribes. Ngayon, yun ba yung nagturo kay Ellen White, Joseph Bates, Hiram Edson, saka yung si James White? Hindi naman. Hindi. Yun ba yung nagbautismo? Galing-galing po sila. Si ating Methodista yata, si White. So, diyan pala mga kaibigan, putol na. Hindi po pwede kasi ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia na ito, sasamahan daw niya hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po ito mabubuwal. Pambihira naman siya, sabi niya, sa Old Testament may iglesia, nabuwal po yon. Sabi ng Matthew 16:18, I will build my church, rebuild daw yon, restore. Tapos doon lang sa 1844, Brother Mar, timbang-timbangin mo na po yung inyong tindig. Mahirap kaling nga kasi talagang tindigan ito. Sa aral, wala. Walang keep the Sabbath ang mga apostol. For example, meron po silang pagpasok sa araw ng Sabbath, doon po ay hindi po Sabbath keeping yon per se, Brother Mark, kasi sila po ay nag-preach doon
Hindi po 'yon ano kasi kahit nga sa Acts chapter 20 sila po came together upon the first day of the week eh. Doon po sa Acts chapter 2 araw-araw po sila. Kaya wala pong ano dito no, wala pong patunay. Dito sa Acts chapter 42 verse number 47, ano pong sabi po dito? Praising God. Dito po sa verse number 46, daily with one accord in the temple. Daily yan, hindi yan sabat lang. Kaya wala po, kung first day of the week magtitipon, pwede, magtitipon sila. Si Apostol Pablo pumapasok sa araw ng Sabat sa sinagoga para mangaral sa mga Hudyo. Hindi naman mga Kristiyanong pinangaralan doon. Mga unbeliever, mga Hudyo yun. Katulad ng Acts chapter 13, Brother Murray. Pero ang aral, dapat may aral. Keep the Sabbath. Dapat may aral na bawal kumain ng baboy, mga lamangkati. Kaso, ang Biblia nagpapatunay na yung may mga pinagbabawal pagkain ng lamangkati, yan po ay aral ng demonyo. Kasi ang aral ng unang iglesia, Brother Mar, kainin ang lahat ng pinagbibili sa pamilihan. Pati windang-windang po, wala pong katotohanan sa SDA, mga kaibigan eh. Kaya naawa po tayo sa ating mga kababayan, mga kaibigang SDA, na sana po sila ay liwanagan sa debating ito at tatlong structures, 5 na yata, wala, napakadaling itibagin ang aral at practices. So ngayon, hindi ko pala natanong, sana masagot ng ni Bro Denmar ang tanong na kung ano ang gagawin ng tao pang maligtas. Kasama ba, katulad ba sila sa mga apostol? Kasi ang baptist, ito ang talagang sagot ng mga baptist. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ito yung sagot. Ito ba, masasagot ba ito ng mga SDA? Pag hindi, matik po sa aral ng kaligtasan, mali na. Paano na yung iba? Tapos sabi pa niya, ligtas daw sila, banal daw sila, hindi rin magkakasala. Pero pwede pang maimpyerno. Bautismado ba ng banal na espiritu? Kung bautismado, isa na osas. Kasi ang banal na espiritu, hindi yan na aalis, magpakailanman yan. Puro claim. Pwede namang mag-claim kahit anong claim. Pero ano ang patunay? Okay? So, diyan pa lang mga kaibigan, makikita po natin na sa Baptist Church, yung lahat ng mga pinapatunayan natin ay hayag na hayag sa Biblia. From faith and practices, lalo na po sa history, meron din po tayong history. May punto kasi yung Roman Catholicism about sa history of the church. Kasi ang bautismo at nagturo doon dapat galing sa tunay na iglesia. Ang problema sa Roman Catholic Church ay again, claim lang din, hindi mapapatunayan. Kasi sa faith and practices pa lang, bagsak. Ang Baptist, wala ka masasabi. Wala, mahirap tibagin eh. Kaya ngayong gabi na ito, malinaw po ang ating pinag-uusapan na ang tunay na iglesia, una sa lahat, katawan ni Kristo at may katiyakan sa kaligtasan. Nakatanggap ng banal na espiritu, buhay na walang hanggan at tiyak sa kaligtasan. Walang ni isang apostol na nagbabakasakali sa kaligtasan. Wala po. Yan ang tunay na iglesia dahil katawan ni Kristo po yan. Hindi po papayag ang Panginoong Jesucristo na may mapuntang impyerno. Pakabanalin niya yan, huhugasan niya yan, at ipepresent po niya yan sa kanyang sarili, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Okay, Maraming salamat. Diyan nagtatapos ang rebuttal ni Pastor Ray Anfuentes, mga kapatid. So, dako tayo sa second course ni Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now, bro. Nakamute. Okay, unang tanong. Proceed. Gusto ko lang po ipa-confirm, Pastor Ryan. Totoo po ba yung inyong sinabi na nilabag ni Jesus ang Sabat ayon sa Juan 5:18? Yes or no? Yes. Sabi ni Juan yon, hindi po ako. Sabi ni Juan, hindi lamang niya sinira ang Sabat o nilabag, broken. At saka yung mga pari, nilapastangan din nila yung Sabat kasi nga may exempted sa Sabbath keeping. Okay. Next question. Ang tanong ko, ano ang konteksto ng Juan 5:18? Okay, ang context po doon ay may pinagaling po ang Panginoong Jesucristo sa araw ng Sabat, which is hindi po yan itinuro doon sa Old Testament o yun dapat ang gagawin. Kasi anumang gawa, wala ho. Pero ginawa ng Panginoong Jesucristo, so therefore yan po isa sa paglabag. Pero hindi siya nakalabag doon dahil siya nga ay Diyos. Pero hindi po siya nagtuturo ng Sabbath keeping. Nalaglag.
Time stop muna. Hindi ko na ano hindi ko nasabi yan na ano sa'yo bro, na advice kita ng dapat 10 minutes yung ano, sana. O 6 minutes. Kulang yung 7. Okay, Sige, kaya ano natin lang, si Brother Denmar at shoutout natin. muna. Shoutout muna natin mga kapatid ang ating nandyan, si Mario Santos ng End Time Church, Armstrong Sinagote, ayan, si Jeff T. John Orieta, shoutout kay Erwin de la Cruz mga kapatid, shoutout din dito sa ating mga nag-comment, Peter Pendon, Pastor Ray Ann, si Judas part ba sa katawan ni Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Jesler Joy Alimes, lumabag daw si Jesus sa Sabat. Shoutout din kay Ruel Celebran, medyo atas abante ang mga tanong ni Pastor Rean. At ang rebat niya ay hindi specifically explain dahil ang Sabat ay nasa 4th commandment yan. Kung linabag sa mga apostol ang Sabat, therefore linabag nila ang 10 commandment, another assuming ni R.A. Fuentes. Shoutout din mga kapatid dito kay Doimi Solante, hindi yun pangingilin kasi nag-preach sila doon para maliwanagan yung mga nakikinig doon. Hindi mga Christian yun nandun kasi ang mga nakikinig nga doon ay merong nag-reject tapos may tumanggap sa gospel. Shoutout din kay Kuwagaro Teos, biblical ang Baptist kaya Bible Baptist. Shoutout din kay Bible Baptist. Ayan ka na naman, wag puro claim. Paano naging papa si Peter? May asawa yon. Shoutout din kay Jason Apostol. Ano ba ang pinagkaiba ng faith at believe? Shoutout din mga kapatid dito kay Fernan Abalos. Mga Baptist, sana magising kayo sa katotohanan. Darling May, si Bunga, sa Mateo 16:18 si Pedro ang kausap ni Kristo, hindi sulpot at naging unang papa niya sa Roma. Shoutout din kay Rodolfo Caballero. Ayan. So, mga kapatid, chat ko si Denmar muna. Bro. Baka nalobat mga kapatid si Denmar. Or medyo mataas pa naman yung tubig daw sa kanila, sabi ni Brother Denmar. So, okay. Possible yun, nalubog. Wait bro, nawalan ng signal. Siguro. Ayan. Ah. Okay, so nawala lang naman yung signal. Shoutout mga kapatid. At by the way mga kapatid ha, ingat kayo dyan sa Luzon mga kapatid. I know bumabaha daw dyan. Dito sa Mindanao medyo wala naman. At dyan sa Visayas, sa Cebu, okay naman mga kapatid. So shoutout din mga kapatid kay Bible Baptist, si Mr. 10 Seconds, bagong pangalan. Shoutout din kay Kawagaro Teos, 10 Seconds. Ron Fernando, sabi ng kabaro mo si Jeramil, ligtas pa rin kahit hiwalay daw kay Kristo Shoutout mga kapatid dito kay Samuel Tahuda. Sana kaya to si Samuel. Samuel, huwag na kayong mag-away dahil pareho din naman kayong mali. Shoutout mga kapatid dito kay Erwin de la Cruz. We do not agree nor believe that the true Church of Christ is only the church who affirmed the OSAS doctrine. That's wrong and cultic. But the truth is that the Church of Christ is the body of people or believer of the Jesus Christ for salvation across different denominations who believe in His finished atoning works on the cross. So then, hello bro Dan. Hello bro. Baka medyo malakas na siguro yung ulan. At Hello. Ayan, okay na pala. Wait lang bro, Russia, nawalan ako ng load Wait lang Sige lang. Ano muna, basa ka muna ng comments, maglo-load lang ako by Gcash. Wait lang. Sige bro. So shoutout mga kapatid. Samuel Tahuda, wag na kayong mag-away dahil pareho din naman kayong mali. Sabi naman ni Jeramil Amlon, nako Ron Fernando, sabi ni Paul, hindi siya sinugo magbautismo bagkus ipangaral ang ebanghelyo. Tapos ang definition mo sa true church ay nalublob sa tubig.
Shoutout mga kapatid dito kay Bible Baptist. Pa-shoutout daw kay Jesler Alimes. Kuwagaro Teos Wilderness Brother. Sabat keeper yon. Nagtago sila sapagkat pinersecute ng RCC. Shoutout din kay Ron Fernando, Jeramil Amlon, yung membro mo lang naman ang diligtas kasi hanggang ngayon hiwalay pa rin kay Kristo. Shoutout din kay Judah Gabriel, naintindihan ba ni Denmar pinagsasabi niya? Shoutout din kay Grace Barrios, bro Denmar, ginamit mo ang Hosea 14:1 to support Mateo 16:18 na Israel ang itatayo. Ano kinalaman ng pagtayo ng SDA 1844 doon? Okay, I think okay na si Denver. Okay. Pwede na. Okay, pwede na. So, resume tayo, Pastor Ray. 5 minutes and 48 seconds pa. Proceed lang, Pastor. Pastor Ray. Sige, go ahead, Bro Denmar, tanong ka. Okay, ito ang tanong ko, no? Kasi sabi niyo sabi niyo po kanina, ang Panginoon Kristo ay lumabag sa araw ng Sabat, no? Kaya tinatanong ko sa inyo, ano po konteksto ng Juan 5:18? Gusto ko po malaman ano ang konteksto ng Juan 5:18? Yun nga, ang context, may pinagaling ang Panginoong Kristo sa araw ng Sabat, which is not lawful sa Old Testament. Kaya unlawful talaga yon. Ang sabi ni Juan mismo, na hindi lamang sinira niya ang Sabat, kundi siya po ay inangkin niyang, o sinabi niyang aking ama ang Diyos, na pagkikipantayan sa Diyos. Okay. Kayo po ba ay nag-a-agree na kaya siya pinagsisikapan ng mga Hudyo na patayin dahil ang akusasyon ng mga Hudyo sa kanya ay nilabag niya ang araw ng Sabat at nakikipantay siya sa Diyos? Agree po ba kayo doon? Yes or no? Agree ako kay Juan yon. No? Hindi yun sa mga Hudyo. Ang sabi doon, si Juan mismo ang nagsumulat dyan. Hindi ho sinabi, ang ayon sa mga Hudyo, hindi ho. Ang sabi dyan, pinagsikapan siyang patay ng mga Hudyo. Sinong nagsabi dyan? May mga Hudyo, may Kristo na nag-claim. Ang si Juan po. Dahil sa ngayon ako kay Juan. Okay. Kung si Juan po ang nagsulat ng Juan 5:18, at si Juan din ang nagsalita sa Juan 5:18, ang tanong ko po sa inyo, hindi po ba naniniwala si Juan na si Jesus ay kapantay ng Ama? Kasi sabi doon, nakikipantay sa Diyos. Yes or no? Yes, naniniwala po siyang kapantay. Kaya nga, pwede kang makikipantay ka sa Diyos kasi nga, totoong pantay kayo. Ang masama, kung makikipantay ka, hindi kayo pantay. Kaya talagang nakikipantay ang Panginoong Hesukristo. Kasi sinabi niya, ako't ang Ama Isa, ang aking Ama, gano'n, pakikipantay yun. Walang masama doon, pagpantay talaga sila. Next question. Okay. Next question. Pag po ba sinabi nakikipantay, pag sinabi nakikipantay, yun ba ay magkapantay o yung isa ay nagtatry na pumantay? Nakikipantay, both po yon. Pantay o nakikipantay. Kasi parehas po yon. Ang Panginoong Jesucristo kasi nagpakumbaba. Kaya nung sinabi niya nakikipantay siya, okay yon kung totoong pantay. Ang problema doon kung hindi totoong pantay, yun ang pamumusong. Pantay nga Next question. Next question. Okay. Ano na kita dyan? Okay. Ang tanong ko, sabi nyo kanina, ang utos sa pagbabawal sa pagkain ay aral ng demonyo. Yung po sabi nyo, di ba? Tama? Tama, pero lamang kati po yung sinasabi doon. Utos sa mga Kristiyano na lamang kati yung bawal pagkain. Ano po sa Greek word yun lamang kati doon sa unang Timoteo 4:3? Broma, I believe. Broma po. Okay, broma. Ano po ang definition ng broma? Pastor Rian? Food or meat. Kaya sabi po doon sa unang Timoteo, meats. Yan, plural po. So, it's either food or meat. Sa ibang salin, food. Pero meat sa tama. Okay. So, agree din po ba kayo sa definisyon ng broma? Na ang broma
ay food allowed by the Jewish law. Oh, agree po ba kayo doon? Yes or no? Hindi. Dahil ang broma po ay allowed or forbidden. Dalawa po yon. Kasi nga, food. Sa mga Hudyo, sa Jewish, ang sabi po dito sa concordance, allowed or forbidden. Yun po yung broma. Okay. Next question. Oh, saan natin gagamitin definisyon? Sabi niyo po kasi allowed and forbidden. Saan po natin gagamitin konteksto yung forbidden? Okay, saan? Doon po sa mga forbidden sa mga Hudyo. Kasi nga, in Jewish tradition, meron silang forbidden. Nga lang, hindi po yan sa mga Kristiyano. Sa mga Hudyo, meron forbidden. Kaya yung food or meats, sa mga Hudyo, it's either forbidden or allowed. Okay. Okay. Next question. Next question. Doon ba sa Levitico 11 kung saan mayroong utos ng pagbabawal sa pagkain, yun po ba ay ang nag-utos doon, demonyo o ang Diyos? Ang Diyos po ang nag-utos doon, pero ang pinag-utusan doon mga Hudyo. Dito sa binasa natin, kung ang pagbawalan mo ay ang mga Kristiyano, aral ng demonyo yon. Kasi nga, sabi dito, sabi ng Apostol Pablo, kainin na lahat ng mga pinagbibiling pagkain. So, yan po, ceremonial articles allowed or forbidden by the Jewish law, meat or victuals. Ayan. Okay. Next question. No? Sabi mo, lahat ng mabibili sa pamilihan, pwedeng kainin. Okay, ayon sa talata. No? Sa palengke ba, may mabibili kang... Isaya? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother Denmar mga kapatid. Ang topic ngayon ay si Ray, Pastor Ray. Mauna si Pastor Ray dito sa pag-conclude sa True Church. Sino ang tunay? Iglesia? Na iglesia? Ang SDA o ang Baptist? Tingnan ko lang kung merong i-share. Sana makita po. Ayan, True Church of Jesus Christ. Okay? Sige, okay na? Okay na, Bro Rush? Okay, ayan po no, dito again sa temang references ay hindi po ito sole basis natin, but at least makikita po natin nuggets from pages of history kung saan talaga galing ang Baptist Church. And that is, kung makikita po ninyo, meron pong from the apostles down through the centuries at makikita po yung mga dates dyan. Ito po ay magiging claim kung hindi po ito back up sa scriptures. Kaya kailangan po scriptures. Ayan, yan po yung ating claims, no? Perpetuity view at saka yung Baptist Successionism. Tunay na iglesia talaga yan galing sa mga apostol, mga kaibigan. Dahil nga po, ang iglesia ay hindi Ayan. May mga ganito. Okay ba? Hello? Ayan. Hindi pa raw. Loras! Nadidinig ka, Pastor Ray? Nadidinig ka? Pastor Ray? Delay, Brother Rasha, yung kanyang speaker. Delay. Hindi ko alam kung... Kunin lang natin to. Baka wala na siyang audio. Dinig ba?
Dinig ka, Pastor Ray, ha? Dinig ka. Hello? Wala eh. Dinig ka, Pastor Ray. Baba ka mo siya tapos balik. Rush, test Dinig, mic test. dinig ka, Pastor Ray. Hello? Hello? Dinig Tayo ka. ang di niya tayo ang di niya nadinig, bro. Wait lang, ha? Chat ko muna. Hello, Bro Russia. Dinig ka, Pastor Ray. Wala kang audio. Bro, dinig ba ako? Dinig ka, bro. Dinig ka. Okay, sige, sige. So, tuloy ako. Anong oras? Naka-time stop Ano to, oras 3 ko? minutes. Wait. Anong oras ko, Bro Rush? 3 minutes, Pastor Ray. Tuloy natin. Proceed. Sige. Tuloy natin mga kaibigan. Okay, so sa history po, dapat nandoon, no? Hindi po sumulpot sa hundreds kasi sasamahan ng Panginoon Jesucristo ang Iglesia sa Matthew chapter 28. Sabi po niya diyan na I am with you always even unto the end of the world. Hindi po pwede na pugot ulo ang Panginoon Jesucristo. Katawan niya, Iglesia, tapos wala pong katawan, ulo na lang. Nasa harapan, humarap yung ulo, sa harapan ng ulo, yung katawan tumalikod. Hindi po ganoon. Kasi nga kailangan po ay katawan ni Kristo, hindi mawawala po yan. Ephesians chapter 3 verse number 21, ang sabi po dito, Ephesians 3:21, to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Throughout all ages talaga. So hindi po katulad ng SDA na 1800s pa lang, doon pa sila nagsimulang muli. At hindi naman po literal meaning po yung oikodomeo, kundi anoikodomeo, o mo. Yun po yung Greek ng I will rebuild. Hindi naman na I will rebuild nakasulat sa English, build lang eh. Kaya yun ang ginamit, hindi po literal meaning po yun. So ngayon ay makikita pa natin yung practices, ang aral at practices ng tunay na iglesia ay nanggagaling sa mga apostol. Hindi ho sila nagbabawal pagkain, kumain po ng lamang kati, dahil ang sabi ng Apostol Pablo, kung ano mabibili mo sa pamilihan, kanin mo, yan po ang kanyang utos. Wala pong apostol na nagsabi na bawal kainin ang ganito ganyan. Wala po. Wala ping apostol na nagtuturo, even ang Panginoong Jesucristo, na mangili ng Sabat. Wala din po. Mag-keep ng 10 Commandments. Wala rin. Kaya yung mga aral pa lang at practices, wala. Ipalpak talaga. Lalo na yung aral sa kaligtasan. Ano ba yung sagot? Kung mayroong magtatanong sa SDA, ano bang gagawin ko upang maligtas? Ito ba yung sagot ng SDA? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung hindi, sa aral ng kaligtasan, wala. Palpak na po. Kaya dito pa sa practices, again, ng mga apostol ay hindi po patungkol ito sa pangingili ng Sabat, gayong sila po ay lumabag dito sa Sabat. Sabi ng ating kaibigan na plucking the ears of corn is not lawful sa Sabat day. Lumabag ang mga apostol. Ang apostol, ang Panginoon Jesucristo, sabi na ni Juan, paglabag din yon. Siya po, hindi lamang niya sinira or broken. Paglabag po yon, hindi po destroy, kundi broken. So, he had broken the Sabbath. And also, siya po ay talagang nakikipantay sa Diyos. Wala pong problema po nakikipantay kung talagang pantay. Kaya nga, ang Panginoon Jesucristo, meron kasi siyang pagkatao, kaya makikipantay yung pandinig sa mga tao, pero pantay talaga sila dahil nga nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo at walang problema nakikipantay, basta pantay. Pero pag ikaw nakikipantay ka sa Diyos, hindi kayo pantay, yan ay pamumusong. Kaya binabato si Kristo, yun ang hindi sinampalatayanan ng mga Hudyo kalaban ni Kristo. Pero ang Panginoong Jesucristo ay hindi po bound sa Sabbath keeping kahit nga ang mga pari, nilapastangan nila ang Sabbath. Ngunit hindi sila nagkasala. Time. Ewan mo, tingnan niyo po chapter 12 verse number 5. Time. Sabbath. Okay, so time na po. Hindi nagkasala. Bakit? Time. Pastor. Hindi po para sa mga ligtas yan. Hindi po para sa Diyos. Pastor Ray, time na. Kasalanan. Yung mga walang relasyon sa Diyos, yan po ay mga pinapasa Sabbath keeping. Yung mga Israelitas, mga matitigas yung ulo. Pero ang Panginoon Jesucristo, mga apostol, hindi po bound dyan po sa Sabbath keeping na yan. Pero wala pong problema kung kayo po ay magsa-Sabbath keeping po kayo. Pero wag mong gawing batayan yan sa tunay na iglesia dahil hindi nga po inangaral ng mga apostol ang Panginoon Jesucristo. So dito po mga kapatid, makikita po natin the Baptist Church
sa aral practices, sa Pastor history Ryan? po ng church, makita po ninyo na Pastor, talagang time ka na. walang Pastor. makakatingnan po doon. At napakalinaw po na naitindi po Wala siyang natin audio. at mag-isip-isip na po kayo mga Wala nasa siyang audio? po dyan. Oo. Yan po ay I-chat ko nasa muna. maling iglesia po kayo at wala po kayo sa tamang iglesia. Kaya isipin po ninyo na kailangan po ninyong Pastor Ray, time ka na, Pastor. ulitin o again, Sobra na, i-review brother po ninyo Russell. yung inyong paniwala. Ayan po ay hindi Teka, i-off ko muna galing yung sa Diyos at mga apostol. audio. Pastor Ray, time ka na, Pastor Ray. Pastor Ray, time na, Pastor. Naka-mute na siya sa live. Naka-mute siya sa live. Pastor Ray, time. Wala siyang audio. Ikaw yung walang audio, Pastor Ray. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ni Pastor Ray. Dako tayo sa final conclusion ni Brother Denmar. Nakikita ko yung Okay. yung Baptist Church is false church. Proceed bro, 5 minutes. Okay, yan. So, hindi po tunay na iglesia ang Baptist na ipinangangaral ng ating Pastor Rian Fuentes. Kaibigan ko po at mahal ko po si Pastor Rian Fuentes. No? Kasi po, ang paniniwala po ni Pastor Rian Fuentes, lumabag si Jesus sa Sabat. No? At ikalawa, iba po yung pantay sa nakikipantay. Pagka po sinabi nakikipantay, hindi pa sila pantay, papantayan niya pa lang. Malaki ho ang pagkakaiba ng pantay sa nakikipantay. Ako nga, binili ko yung tsinelas ko dun sa pamilya yan. So pwede ba kainin yung tsinelas? Sabi niya kasi lahat ng maaaring bilhin sa pamilihan. Pumunta ako dito sa Talipapa, bumili ako ng tsinelas. Pwede bang kainin yung tsinelas? Hindi pwede. Ano? Kaya hindi lahat. Ano ba sabi? Yung bromaton. Yung bromaton, tumutukoy po yan sa clean food. Nagiging unclean lang po ang broma, nagiging forbidden, pagka po isinasakripisyo sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Yan ho ang pangyayari dyan. Okay. So, hindi po alam ni Pastor Rian yung context na yan. Ngayon, bakit po ang Baptist Church ay hindi to church? Kasi po, ganito. Una, tinatag sila ni John Smith noong 1607. Founded by John Smith. Offshoot sila mula sa Church of England. Sumulpot lang po sila. Sulpot lang po They are daughters of the harlot ng Roman Catholic dahil nangingili ng linggo. At ang mga Baptist hindi sumusunod sa 10 utos. Ayan, unahin po natin. Benedict's History of the Baptist. Ito Baptist ang nagsulat. Ano sabi? Page 304. The first Baptist Church was formed by John Smith. 1607 lang pala ito. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng form? Form, mula sa Cambridge Dictionary, to form, to make something, to begin to exist. Doon pala nagsimula noong 1607. Ayan the first Baptist Church was formed, or ano sabi, to begin, something to begin. Doon pa lang nag-umpisa noong 1607. Sa madaling salita, sulpot na iglesia. Separated from the Church of England. Ayun naman pala galing sa what we believe, our history, ng Baptist. Di ba? Website nyo po yan. Ngayon, ang sabi dito sa Britannica, ang Baptist daw ay galing sa 17th century Puritanism as an offshoot. Yan
Ano ba yung offshoot? Eh di lumitaw, sulpot. Oh, di sulpot talaga di ba? Ano ba yung offshoot? Sabi sa Merriam-Webster, no? A branch of a main stem. Oh, saan ba nanggaling ang Baptist? Sa Church of England. Kaya sulpot. Sumulpot po galing sa Church of England, offshoot. No? Ayan ngayon, ang Baptist po, no? 16th century, no? Pinapatunayan niya ni William Barclay, A Genetic History of the Baptist Thought with special reference to Baptist, no? Ayan, pinatutunayan po yan ng kasaysayan. Sila po ay nagsimula lang mula sa Church of England noong 16th century, no? At isa pa, tingnan po ninyo, sila daw ay successionism. Yung trail of blood nila mismo, sino ang author? Baptist. Abay, pinagluloko tayo nito. No? Ibig sabihin, yung successionism nila, sila lang may claim. Baptist din na nagsulat bias. Pasurihan mo ka ganyan. No? Kaya dito, tingnan mo nag-arrive sila, no? Itong kinabibilangan ni Pasurian, kailan? 1953. Itong Bible Baptist na kinaaaniban ni Pasurian, hinanap ko po ang kanilang kasaysayan. Ayan BibleBaptist.org, our history. 1953 lang pala yan. Kaya sabi dito, tingnan mo eto, Sunday is our mark of authority, sabi ng The Catholic Record. Na London, Ontario, September 1, 1923. Ang Baptist ay under the authority of the Pope. Bakit? Kasi ang Sunday, mark siya ng authority ng Roman Catholic. No? Kaya sabi sa The Catholic Press, August 25, 1900, Sunday is a Catholic institution. Itinatag ng Papa sa Roma ang Sunday. Nakiki-Sunday kayo, under pa rin kayo ng Babylonia. Ano ang Roman Catholic? No? Kaya naman pala Kaya sabi dito sa Faith of Our Father, si Cardinal Gibbons, of course, the Catholic Church claimed the change that were has act, and the act is a mark of her ecclesiastical power. Tanda ng isang pagiging Katoliko ang linggo. Kaya itong mga Baptist na ito, sila ay under the ecclesiastical power of the Pope. Time. Okay, So thank dyan you. nagtatapos mga kapatid ang debate between SDA and Baptist sa topic na True Church mga kapatid. Sino ang tunay ang iglesia? Na iglesia ang SDA or ang Baptist mga kapatid? So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Mauna ka, Brother Detmar, bro. Okay. Maraming salamat unang-una sa ating Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, no? Na siya nagbigay sa atin ng karunungan ngayong gabi ito. Sa kanya nagbula lahat ng papuri at luwalhati at siya lang dapat nating itaas sa ating mga ganitong pag-uusap, no? So, pinasasalamatan din natin ang ating pastor, Rayan Puentes. Alam niyo po, isa pong kaibigan ko yan. Nung ako'y umalis sa Roman Catholic, ay hindi po ako nakarinig ng salita mula kay Pastor Rayan. Bagkus siya ay lumapit, no? At gusto niyang ipangaral sa akin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya naman, wala tayong anumang masamang tinapay kay Pastor Rayan, no? So ayan, maraming salamat Pastor Rayan at maraming salamat din kay Brother Rasha, ang pambansang moderator ng Debaters Convention at ng Russia TV. Yan. At maraming salamat din po sa mga sumusuporta po sa atin. Yan man ay positive o negative comment, tatanggapin po natin sa kalalago natin. No po? So, gusto ko po i-promote yung aking ministry, ang Ayon sa Nasusulat Ministry. Meron po yan sa Facebook at sa YouTube. Type nyo lamang po sa YouTube yung aking pangalan, lalabas na po yan mga kapatid. So, yun lamang at kayo po'y patuloy na sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maganda na tayo dahil si Jesus nating Panginoon ay malapit nang dumating.
Maraming pong salamat, Brother Rasha. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Okay, at Pastor Ray, salamat din. Yes, salamat. Una sa lahat, karunungan ng Banal na Espiritu na iniligay po tayo sa dito ngayon. Tayo po ay nakikipag talastasan, talakayan, at papuri po ang lahat sa Diyos, ang lahat ng mga karunungan. Lalo na po sa kanyang salita na pinagbatayan po natin ngayong gabi na ito. Salamat, Bro Denmar, sa iyong panahon, do bumabaha dyan ngayon. Kaya prayers na mag-ingat po kayo dyan. Pero natuloy pa rin. So maraming salamat. Bro Rash, salamat po sa reminders at sa pag-moderate ngayon. Again, walang bias po. At hindi naman kami magulong kausap. Kaya naging matiwasay po ang pag-uusap ngayong gabi na ito. So salamat din po sa mga nag-message po dyan sa baba. No? Bible Baptist, Pastor Jerry, nandyan po. At mga ano pa natin dyan, sila Doy Misulante, Kuwagaro Teos. Marami pong mga ano natin, mga kapatiran po dyan na nagko-comment. Sila Jermel Amlon, lahat po. Maraming salamat. So, paki-follow po sa page natin, The Rio Baptist Christian Apologia TV, at sa YouTube natin, RA Fuentes Apologetics. Sa Facebook natin ay Fuentes RA din po. Magla-live din po tayo dyan. Kaya patuloy na tangkilikin po ang Russia TV. Magandang gabi po sa ating lahat. And to God be the glory. Great is He. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng suporta at naniniwala pa din sa ating pagmamoderate, mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Denmar Santiago ng SDA at Pastor Rayan Fuentes, mga kapatid. At kung gusto nyo makipag-debate sa kanya, ay pwede nyo akong gamitin as mediator. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debater. So please subscribe yung aking YouTube channel, Russia TV, mga kapatid, at yung aking Facebook din, Russia Vista. Paki-follow na lang ako dahil nandyan lagi yung ating mga debate at podcast, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in